Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin. Sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinibigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri
manatili pong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Reverend Father Jade, ang ating minamahal na rektor at kura paroko, mga kapatid kong mga kaparian, mga kapatid ko kay Kristo, lahat deboto ng Poong Nazareno, maligayang Pasko ho sa inyong lahat. Nasa ikapitong araw pa tayo ng Christmas Octave, kaya pwede pang bumati ng Merry Christmas at pwede pa rin tumanggap ng Christmas present. Kung first time yung nakadalo ng nobinaryo sa basilikang ito, di kayo nag-iisa dahil first time ko rin. Alam kong malayo pa ang pinanggalingan ng marami sa inyo. Ako rin ay nanggagaling pa sa New York. New York Street, Cubao, Quezon City. 1 year pa lang akong naging obispo, kaya ang tawag sa amin ay Baby Bishop ha. Kabats ko ang inyong dating rektor, si Bishop June Sescon. Nagkasama kami sa Roma para sa kurso ng mga bagong obispo. Kasama ko ngayon ang mga kaparian ng Cubao at nahihikayat ako sa kanilang debosyon para sa poon. Kaya noong ako'y naimbita, hindi ako nagdadalawang isip. Pero bago ko ibahagi ang aking pagninilay, nais kong gumawa ng isang confession. Ito naman ay hindi sacramental confession, kaya pwede niyong ibahagi din sa iba. Ito'y pagkukwento lamang ng aking karanasan noong 1985 dito sa ating napakagandang simbahan. Bagong pasok ako noon sa Claret Seminary sa may Tandang Sora, Colyat, Quezon City, at napunta ako rito dahil tanyag ang debosyon sa Poong Nazareno kahit nung ako'y nasa probinsya pa. Isa pa, malapit lang ang pinagtatrabahuan ng aking kapatid sa isang optical clinic sa may Raon Street. Ang daming paninda noon sa labas, kaya hindi ko na nakikita. Sa pintuan pa lang sa bandang kaliwa, ay may sumalubong na sa akin na mama. Pilit niyang sinasabitan ng medalya ang aking dibdib. Sino ba nakaranas noon? Yung sasabitan ng medalya. Ako po'y umayaw dahil nabalitaan ko na mayroong racket na ganon. Sabi niya sa akin, libre lang ito. At ako'y pumayag na lang dahil wala na akong magawa. Maya-maya nagbago ang kanyang tono. Sabi niya, pwede bang humingi ng donasyon? May ilang barya ako sa aking bulsa at kusa kong inabot sa kanya. Pero hindi siya natuwa sa barya. Sabi niya sa akin na nagbago na ang kanyang boses, nakaka-insulto ka naman. At medyo pasigaw na sinabi sa akin. Napilitan akong buksan ang aking wallet at merong 10 piso at that time. There was still this 10 peso bill kung naabutan niyo. Inabot ko sa kanya.
Ang pamasahe noon pabalik sa Tandang Sora ay 150 pesos lang. Parang ang minimum noon ay 65 cents. Pero alam niyo mga kapatid, nung ako'y nagdasal, kinakabahan na ako at walang nanggana makipag-usap sa ating Panginoon. Yun yung isang hindi magandang karanasan ko sa Quiapo Church. 40 years na nakalipas at ngayon na ako nakabalik dito. Obispo na. Na-trauma ako nung araw kaya hindi na ako bumalik dito. Gusto ko magkaroon ng closure. Kaya ako'y nananawagan sa nagsabit sa akin ng medalya, kung buhay ka pa at nandito ka ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na matagal na kitang pinatawad. I love you at gusto kong ilibre kita ng kape. Sana magpakita ka sa akin mamaya. Mga kapatid, ito ay isang napakalaking aral sa atin na kailanman huwag nating gagamitin at hayaang gamitin ang ating reliyon at simbahan sa pambubudol. Lalong-lalo na ang banal na pangalan ng Poong Nazareno. Amen? Kaya tinaob ni Jesus ang mesa ng mga negosyante sa templo dahil nilapastangan hindi lamang ang kabanalan ng templo, kundi pati na rin ang dignidad ng mga mahihirat at mga dayuhan na dinadaya sa palitan ng kanilang salapi para makabili ng maialay sa templo. At sa Ebanghelyo ni San Juan, narinig natin ang isa sa pinakamalalim na pahayag ng ating pananampalataya. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Hindi na nanatili ang Diyos sa langit. Hindi lang siya nagpadala ng mensahe o utos. Siya mismo ang dumating, nakisama, nakiramay, nakiisa sa ating kahinaan at sa ating mga paghihirap. At dito sa tingin ko, mas nauunawaan natin ang ating debosyon sa poon. Ang Nazareno ay ang salitang naging tao na may pasan na krus. Siya ang Diyos na hindi natakot sa hirap, sa pawis, sa sugat, sa pagkakadapa. Kaya't libo-libo ang lumalapit sa Kanya, sapagkat sa Kanya nakikita natin ang Diyos na marunong umunawa. Marami sa atin ang lumalapit sa puon na may pasan-pasang krus. Problema sa pamilya, sakit sa katawan, pati na sakit sa bulsa, bigat sa loob, at takot sa kinabukasan. Sa ating mga deboto, hindi laging inaalis ni Jesus ang krus. Ngunit binabago niya ang puso na nagdadala ng krus. Ang Poong Nazareno ay hindi lamang Diyos na ating dinadala sa posisyon. Siya ang Diyos na nais maglakad kasama natin araw-araw sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga desisyon, at sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya ang debosyon sa Nazareno ay hindi nagtatapos sa Quiapo. Ito ay dapat magpatuloy sa isang buhay na tapat, mapagkumbaba at marunong magmahal. Ang biyayang ating matatanggap o natanggap sa simbahang ito ay sana dadaloy sa ating mga pamilya, sa ating pinagtatrabahuan, pati na sa lansangan. Kaya, ang debosyon sa ating pagsigaw, Viva Poong Nazareno, naway sinasabi rin natin sa ating puso, Panginoon, manatili ka sa akin at tutulutan kitang baguhin dahan-dahan ang aking buhay. At itong pagpakumbaba, mga kapatid, ay napakalaking kaugnayan
may napakalaking kaugnayan sa ating tema. Dapat siyang tumaas at ako'y bumaba. Ito'y mga salitang galing sa bibig ni San Juan Bautista. Napakasimple pero napakalalim. Hindi ito salita ng isang taong mahina. Ito ay salita ng isang taong tumatanggap kung sino siya at kung sino ang Diyos. Kapag tinitingnan natin ang Poong Nazareno, malinaw na malinaw ang katotohanan ito. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay hindi nagpakitang dakila, hindi pinagmalaki ang kanyang kapangyarihan, hindi umiwas sa hirap at kahihiyan. Sa halip, siya'y lumiit. The surest path to greatness is to become small. Tinanggap niya ang krus, tinanggap niya ang hirap, tinanggap niya ang pagiging mahina para tayo'y maligtas. Batid natin na ang debosyon ng puon ay hindi lamang paghawak sa lubid, hindi lamang pagpunas sa andas, hindi lamang paghingi ng biyaya, kundi paanyaya na baguhin ang ating mga puso. Ang tanong sa atin ngayon, sa unang araw ng nobinaryo, sino ba ang nangingibabaw sa aking buhay? Ako ba? Ang aking sense of entitlement? Ang aking pride? Ang aking mga sugat? O si Kristo na may krus sa balikat? Ang mga katagang ako ang dapat lumiit ay hindi ibig sabihin na walang halaga ang ating pagkatao. Ang ibig sabihin nito ay lumiit ang ating yabang para lumaki ang pagpakumbaba. Lumiit ang ating galit para lumaki ang kapatawaran. At lumiit ang takot para lumaki ang pagtitiwala natin sa Diyos. At ganyan ang landas ng ating Poong Nazareno. Kapag hinayaan natin si Kristo ang mangingibabaw, kahit mabigat ang krus na ating pinapasan, mayroong pag-asa. Kahit may luha, merong saysay ang ating mga tiisin. At kahit mahina tayo, malakas ang Diyos. Sana ito ang maging dasal natin. Panginoon, lumiit nawa ang aking sarili at ikaw ang lumaki sa aking buhay. Kapag si Kristo ang nangingibabaw, ang krus ay hindi naging sumpa. Ito ay daan patungo sa ating muling pagkabuhay. Viva Poong Nazareno! Viva Poong Nazareno! Viva Poong Nazareno!